Nagbabalik po ang Kabuhayang Pinoy, and to share with us the success of her business, let's welcome here with us in the studio, owner of Ginga Agri-Food Manufacturing Enterprises Incorporated, Ms. Lota Manalo. Welcome po sa Kabuhayang Pinoy, Ms. Lota. Marami pong salamat sa pag-imbita. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga nanonood sa programa ninyo. Kabuhayang Pinoy. Kabuhayang Pinoy. Yes. Ayan, more power po sa ating lahat. Yes, Yusek, iniinom natin ngayon. Oo nga. Tinimplahan tayo ni Ms. Lota ng kanyang herbal green tea, right? Correct, correct. Tama. Oo. Yes, Opo. Ito napakasarap. si Miss Lota, akala ko kanina ay beauty queen. Totoo naman, beauty Yes, queen siya, oo di ba? po. At maaari ba natin ipakilala ang inyong company at mga produkto ng Ginga Agri-Food Manufacturing Enterprises, Miss Lota? Ayan. So, yes po. So, ang Ginga Agri-Food Manufacturing Enterprises Incorporated ay nabuo po namin noong 2005. Okay. Nabuo na na-establish po siya. Pero 2008 na po kami nag-start mag-commercial selling. Ayan, sa tulong po ng aking pamilya. So, nag-umpisa po kaming magbenta po sa mga kaibigan. And then hanggang sa nakarating kami sa supermarkets. Tapos nag-umpisa po kami sa aming ginger brew, yung sa labat natin, and then turmeric. Ngayon po, dumami na po siya. Meron na po kami mga more or less 14 variants Wow. na binibenta sa ating local markets and hopefully Yes. soon sa export. Ms. Lota, I'm sure mas dumami yung bumili ng products nyo kasi dahil po nung pandemic, Opo. napaka-healthy po ng mga products nyo. Kayo po ay sumali sa mga programs ng DTI, no? Opo. Ano po ba yung maaari nyo po bang ma-share sa amin yung mga magandang experience na nakuha nyo po for joining the programs of DTI? Ayun, so actually sobrang nagpapasalamat kami sa BDTP. Bureau of Domestic Yes. Trade Bureau of and Domestic Promotion, Trade and Promotions. Dahil katulad namin na MSME, nabigyan kami ng opportunity para ma-promote, no? Mapakita sa ating kababayan na mayroong ganitong programa, may ganitong company na local, gawa sa atin, nabibigay ng livelihood. Binigyan kami ng opportunity para makasali sa kanilang mga trade fairs, mga in-store displays. Yes. Meron po silang program na bagsakan sa mga malls. So, DTI napasali. Bagsakan. Yes, Oo. DTI Bagsakan. So nakasali po kami doon. Very happy po kami dahil sa pamamagitan noon, na-open up sa amin na ayun, nakilala ang aming produkto, ang aming company, na meron palang ganitong company na nag-i-exist. So malaki po ang pasasalamat namin sa tulong na binigay sa amin ng DTI. And Ayun. specifically, Bureau of Trade, Domestic Trade and Promotion. Promotions. Kasama namin yan, doon sa aking functional group. Yes, Yung po. Bureau of Domestic. At nabanggit mo yung Yes, po. DTI Bagsakan kung saan ay pinopromote natin yung Yes, katulad po. ninyo. So, bilang MSME, gaano kahalaga yung mga programa na talagang kayo ay sumasali, gaano ito nakatulong sa Nakatulong, inyong yes. negosyo, Ms. Lota? Kasi bilang part of or one of the MSMEs, syempre sa mga maliliit na negosyo katulad namin, nangangailangan kami palagi ng platform kung saan pwede namin i-promote. Ano po, especially ngayong pandemya na halos lahat hindi naman nakakalabas. So sa mga ganitong programa na meron silang katulad ng Go Local, na meron silang online, offline na mga platforms na binigyan kami ng exposure. Sobrang malaking pasasalamat. Lalo na ngayon, ang social media natin, halos lahat ay andun na eh. No? So, mas malaki ang range. So, mas maayos at napapakilala namin ang aming produkto at programa. Gaano Yes. katagal yung negosyo nyo at bakit nyo pinasok itong mga ganito na Opo. masarap kasi siya eh, di ba? Opo, Mga yes. healthy drink, gaano na kayo katagal at Kaya bakit kayo napasok dito sa negosyo na ito, Ms. Lota? Actually, yung binagit ko na 2005 siya na-establish, pero 2008, naka-experience din ko kasi ako sa isang medyo hindi magandang karanasan, experience Opo. na, Okay. syempre baguhan ka sa isang negosyo, marami kang pinagtatanungan, pero minsan pala naloloko ka din kung hindi ka talagang nag-explore o nagtatanong. Or meron Opo. naman palang government agencies na pwedeng tumulong sa iyo. So from there, ngayon kasi magsa-17 years na kami. Wow. Oo, from one... Ikaw ba nag-umpisa rito? Yes, ako talaga. Ikaw And talaga. actually nakakatawa kasi hindi sana manufacturing ng salabat ang aking gustong inegosyo, kundi pagbe-baking ng cakes kasi yun talaga ang napag-aralan ko. Pero sa aming school meron kasi doon food processing na business na in-offer, and then nakita ko kung paano gawin ng salabat from liquid
nagiging powder siya. Yeah, So parang very okay. interesting for me. And then doon na nag-umpisa, nag-research na, nakita ko, pwede nga pala. Kasi dati talaga hindi din ako uminom na salabat. So na-mention nga din ngayon na parang pumatok ngayon ang salabat dahil nga sa pandemya, ang mga Yes. tao ay gustong Health conscious. health Opo. conscious. Gusto nila ngayon parang lumakas sila, i-boost yung immune system. Tapos tumama naman ang products namin. So nakakatuwa. So yun, sinasabi ko na dati, nung umpisa pa lang, ako pa lang mag-isa, ako na ang president, ako ang secretary, ako pa ang Wow. nag-deliver, ako pa ang nagagawa. Yes. Ngayon kasi nag-grow ko ang business ko into 100 people na under me. Wow. Oo, Galing, so galing. nakakatuwa. And then kasama ko din ang community actually kung saan Good. kami ngayon, yung Lobo, Municipality of Lobo. So nagbibigay Saan kami ito? ng Sa Batangas. Batangas. po. Batangas. Opo, Okay, oo. okay, So sige. nakakatulong kami kasi nagbibigay kami ngayon ng livelihood sa ating mga kababaihan. Wow, that's Dahil nice sila na po. din ang nagproproduce ng aking raw materials. Oo, Miss so- Lota, yung mga dala mong products, ano-ano Yes ba po. itong mga to Oh, yan, para ipakita makita ng natin, ating mga ah, viewers? Oh, at ano ba yung, I'm sure lahat ito mabenta, Miss Lota. At Yes. ano ba yung dapat na, ano ka siguro, yung pinakamalakas dyan na pwede mong i-describe sa ating Yeah. mga taga-subaybay ng kabuhayang Pinoy? Okay, sige po. So, naging famous ngayon or pumatok talaga ngayong pandemya ang ating, ito actually kauna-unahan kong produkto, yung ating ginger brew. Oo. So, dati, syempre, nag-umpisa kami sa bote, ganito pa lang siya. Ayan. Tapos ngayon, ganito na, parang full print ng Yes. aming packaging ngayon. Galing, galing. Oo. Tapos it comes with different variants. So, meron kaming with guyabano, and then with lemon, and then yun, yung pure lang. Tapos meron din kami, kasi minsan ang mga tao gusto nila, ay gusto ko yung sobrang anghang, kaya naglabas talaga kami ng Okay. strong. Yes. Ayan, sa mga sakit, minsan may Opo. mga ubo. Oh. Oo, yung gusto nila talagang lasang-lasa nila ang anghang Dapat ng matry luya. natin. Oo. So meron kaming strong. Tapos meron din kaming iba kasi, ay gusto ko yung combination na ng turmeric tsaka salabat. So Yes. naglabas din ako ng turmeric Wow. with salabat and with lemon. And then, meron ding iba na health conscious or yung mataas ang sugar. So, naglabas din kami na walang sugar, yung pure tea lang talaga siya. Pure tea. Okay. Oo, Ah, so ano ito itong yun. iniinom namin ngayon? Green tea. Green Since tea. I think parang, medyo gusto, concern niyo kung paano maging sexy, Wow. kung paano ma-maintain ang ating beauty. Kaya naglabas po kami ng herbal green tea with L-carnitine naman. Galing. Kasi ang sabi nila, ang L-carnitine kasi nagko-convert ng fat into energy. Wow. Okay. So, while you work out, while you do your work, kino-convert niya yung fat mo into energy para mas more on Siguro energy or yung energetic. napakaganda ng mga produkto nila and I'm sure yung mga taga-subaybay natin ay saan ba ito gusto nila malaman kung saan ba Yes. ito mabibili? Mabibili. Baka pwede mong masabi sa Ma-share. ating mga taga-subaybay ano Any ba yung mga social social media media account. account Yes. mo. Mhm. Opo. Yan. So, good that you mentioned, Yusek, kasi katulad nung sinabi ko din kanina, natulungan din kami ng Go Local, na programa din Ah, ng may mga Go DTI. Local ano Opo. kayo. So, new, bago lang po kami napasama sa Go Local, Very pero good. binigyan po kami ng opportunity na papasama sa kanilang social media platforms, yung sa Lazada nila tsaka Shopee, pero meron din po kaming sarili namin. So, available din po kami sa Lazada, Shopee, sa TokTok, sa Metromart, sa Facebook meron din po kami. Tapos meron din po kami sarili naming website, ang www.gingafood.com. Ayun. Tsaka meron din po kami Instagram account. Kasi din kami, sabay sa trend. Miss Lota, sobrang nag-expand naman po talaga yung business niyo po, no? Yes, opo. Pero po nung pandemic, meron po ba kayo? Kasi usually po lahat po ng mga ini-interview po namin dito ng mga MSME, lahat po sila may ginawa pong mga adjustments. Kayo po ba, ano naman po yung ginawa niyo? Yes, actually, oo, tama ka. Kasi yung unang talaga, pasok ng pandemya sa atin, na sobrang parang lahat tayo nagpanik at naguluhan. Ano ba tong COVID-19 na to? So, lahat ng actually empleyado ko natakot pumasok. Yes. Oo, so automatically nung nagsabi ang gobyerno, go for skeleton or skeletal work Yes. system. So, sinabi na agad namin, sige, sino yung malapit, sino yung malayo, susunduin ng sasakyan, yung malayo, online na lang muna, yung ganong adjustment talaga. Siguro that, it came for 1 year siguro na 1 ganong year. klaseng sistema na Yes. pinagawa, pinag-andar namin,
Tapos, ang nangyari noon, after noon, medyo nakaka-adjust na tayo. Dahil dahan-dahan umu-okay na na yung siya. online. Online. Oo. Oo. As nabigla din kami sa sobrang surge ng orders. Kaso lang, sumabay naman ang pagtaas ng raw materials. Oh. Tsaka nawala yung supply ng aming mga packaging. So, sobrang, katulad ng ibang negosyo, sobrang naapektuhan talaga kami. So, aside from manpower namin, pati yung aming production sa factory, nagka-problema talaga Pero kami. ngayon, syempre po Pero nakabangon ngayon, na po oo, kayo. kasi syempre, hindi pwedeng basta ka lang umiyak at matulog or magkulong sa iyong kwarto dahil syempre, pag ikaw ang may-ari ng negosyo, dala-dala mo ang buhay ng iyong negosyo. So, naghanap talaga ako ng iba pang mga suppliers. Ngayon nga, tinatap ko na yung local namin community sa Lobo, Batangas. Sila na yung pinapatanim ko ng aming raw materials. Wow. Oo, so at the same time, nakikinabang ang bayan, nakikinabang ako, nakikinabang Sila din yung lahat po. sa amin. Yes. So, ganun na, para at least Oo, mas maganda yung sustainable na. Yes, very Oh, sustainable. sustainable na ni po. Miss Lota, baka mayroon po kayong mensahe naman doon sa katulad ninyo ng mga MSME, hindi na medyo may pinagdadaanan sila at yung mga Up to gustong now. papasukin ng pagninegosyo na baka may inspiration na message ka sa kanila. Lalong-lalo na yung mga may pinagdadaanan na huwag silang mawala ng pag-asa, Miss Lota. Oo nga po, yan. Magandang question po yan. Kasi sabi ko nga kanina na-establish at na-register ng aking company ng 2005, pero nag-start po akong mag-commercial selling noong 2008 kasi napagdaanan ko din po talaga yung naloko ka, tapos akala mo okay na pala ito, pero hindi pa pala. So, ang advice ko siguro sa mga bagong gustong magnegosyo pa or pumasok sa isang negosyo, tuloy mo lang yan kung yun talaga ang gusto mo. Ibig sabihin, kung passionate ka talaga sa isang bagay, ituloy mo lang yan. At wag mong kalimutan or matakot na magtanong. Kasi marami naman palang pwedeng tumulong sa inyo, katulad ng DTI, tulad ng BDTP. Oo, so marami pong pwedeng tumulong sa atin. Huwag lang tayong mag-alangan or matakot na tumawag sa ating government kasi tutulong yan sila. And yun, passion, kailangan andun yung passion mo sa gagawin mo kasi hindi pwedeng basta napilitan ka lang or naituro lang sa'yo. Kundi yun talaga ang gusto mong mangyari and stay focused. Kasi hindi talaga always walk in the park or madali ang isang negosyo. Kasi nga, sabi ko, nakasalalay palagi sa isang boss ang buhay ng isang negosyo. Maraming Yan, at sa maraming mga tao. salamat sa iyo, Miss Lota. Yeah, thank At, you so much po. Sana ay sa mga susunod pa nating episode ay Opo. ma-invite natin siya si Opo. Miss Lota. Maraming salamat sa iyo at magbabalik po ang Kabuhayang Pinoy. Thank you. Thank you.